Napapagod ka na ba? Pagod ka na bang makita ang bulsa mong laging singaw? Pagod ka na bang manood ng mga taong mas bata sa'yo, mas successful, mas mayaman, habang ikaw, paulit-ulit na trabaho lang ang alam mo? Tignan mo ang sarili mo ngayon. Anong meron ka? Ano ang difference mo sa mga taong nagsisimula lang din noong araw pero ngayon milyonaryo na? Alam mo ba kung bakit ganyan? Hindi dahil sa swerte, hindi dahil sa connections, hindi dahil sa pera ng magulang nila. May isang kakaibang sikreto ang mga taong ito na hindi mo alam. At ito ang sikreto na binanggit ni Napoleon Hill, ang lalaking nag-interview sa 500 milyonaryo sa Amerika para malaman ang tunay na formula ng kayamanan. At ngayong video na ito, ilalantad ko sa iyo ang isang specific na principle na hindi ka pwedeng makinig ng casual lang. Kailangan mo itong pag-isipan ng mabuti. Tandaan mo ito, ang pinagkaiba ng mayaman at mahirap ay hindi nasa bulsa, nasa ulo, nasa frequency ng utak, nasa diskarte ng pag-iisip. Si Napoleon Hill mismo ang nagsabi na, bago ka maging mayaman sa physical world, kailangan mo munang maging mayaman sa mental world mo. At yan ang problema ng karamihan sa atin. Ang mindset natin, stuck pa rin sa poverty mentality. Yung tipong okay na yan basta may pagkain. Yung tipong hindi para sa atin ang yaman. Yung tipong mahirap lang talaga ang buhay. Pero ngayong araw na ito, titigil na yan. Kasi ang video na ito ay hindi para sa mga taong satisfied na sa konti. Ito ay para sa mga taong handang gawin ang lahat para umasenso. Kaya kung hindi ka ready, umalis ka na. Pero kung seryoso ka, makinig ka ng mabuti kasi ang susunod kong mga salita ay magbabago ng buhay mo. Alam mo ba kung bakit maraming Pilipino ang nananatiling mahirap? Hindi dahil sa kakulangan ng opportunities, hindi dahil sa gobyerno. Ang totoo, may sistema na nakalatag para panatilihin kang mahirap. At ang sistema na yan ay nagsisimula sa eskwelahan. Ano ba ang tinuro sa'yo sa school? Mag-aral ng mabuti, graduate, maghanap ng trabaho, mag-asawa, bumili ng bahay na hulugan, at magtrabaho hanggang 65 years old. Yan ang sistema. Yan ang inukit sa utak mo simula grade 1 hanggang college. Pero tignan mo ang mga taong sumunod dyan. Nasaan sila ngayon? Karamihan, utang pa rin. Credit card debt, housing loan, car loan. Trabaho pa rin kahit 50 years old na. Walang financial freedom. Ang sistema ay hindi para yumaman ka. Ang sistema ay para maging empleyado ka. Para maging consumer ka. Para gumastos ka ng gumastos at bumalik sa trabaho para may pambayad ka sa utang mo. Yan ang cycle, yan ang trap. At si Napoleon Hill, noong early 1900s pa nakita na niya ito. Kaya niya sinulat ang Think and Grow Rich para ilantad ang tunay na paraan ng pagyaman na hindi tinuturo sa eskwelahan. Ngayon, kung seryoso ka sa pagyaman at hindi ka lang hanggang sana all, patunayan mo. I-click ang like button at pindutin ang hype sa baba. Ito ang unang step para magbago ang frequency mo kasi ang simpleng action na yan ay isang mental shift na. Yun ang pagkakaiba ng mga taong nag-action versus sa mga taong manood lang at makalimutan. Ang mga mayaman sila ang mga nag-action. Ang mga mahirap sila ang mga nanonood lang at walang ginagawa. Kaya kung gusto mong malaman ang kakaibang sikreto na yan, gawin mo ang first step. Like at hype ngayon. Kasi ang mindset shift ay nagsisimula sa maliliit na desisyon at yan ang una. Noong 1908 may isang binata na si Napoleon Hill na binigyan ng assignment ni Andrew Carnegie, isa sa pinakamayamang tao noon sa mundo. Ang sabi ni Carnegie kay Hill, gusto kong mag-research ka sa 500 milyonaryo at alamin mo kung ano ang common denominator nila, ano ang sikreto ng success nila. At binigyan niya si Hill ng 20 years para gawin ito. Walang bayad. Walang guarantee. Pero sinabi ni Carnegie na kapag natapos niya, magkakaroon siya ng knowledge na walang ibang tao sa mundo ang nakakaalam. Si Hill, pumayag. At ginawa niya ang pinakamalaking research sa history ng success psychology. Nag-interview siya kay Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, at maraming iba pang successful businessmen. At ang natuklasan niya, hindi tungkol sa diskarte sa negosyo. Hindi tungkol sa investment strategies. Ang natuklasan niya ay tungkol sa isang supernatural na power na ginagamit ng lahat ng mga milyonaryong ito. Ang tawag dito, definite chief aim with burning desire
combined with auto-suggestion. Pero huwag kang malito sa mga salitang yan. Ang ibig sabihin lang niyan ay ganito. Lahat ng mga mayamang tao na na-interview ni Hill ay may isang specific na pangarap na hindi nila binibitawan. Hindi lang gusto kong yumaman, kundi gagawa ako ng X amount ng pera sa loob ng X years at gagawin ko ito through X na paraan. Sobrang specific, at ang burning desire nila dito ay hindi normal na gusto lang. Ito ay obsession. Ito ay parang gutom na gutom ka at hindi ka titigil hanggang makakain mo ang gusto mo. At ang auto-suggestion, ito ang sikreto na hindi alam ng karamihan. Ang ginagawa nila, paulit-ulit nilang sinasabi sa sarili nila ang goal nila. Umaga, gabi, bago matulog, pagkagising, paulit-ulit hanggang pumasa ito sa subconscious mind. At kapag pumasok na sa subconscious, ang mind mo ay magsisimula ng mag-attract ng opportunities, ideas, at connections na kailangan mo para makuha ang goal mo. Parang magic yan pero hindi magic. Ito ay psychology. Ito ay frequency. Ang problema sa karamihan sa atin, walang definite chief aim. Ang pangarap natin ay malabo. Gusto kong yumaman. Sana magkaroon ako ng negosyo. Sana maging successful ako. Lahat yan ay walang power kasi walang specificity, walang deadline, walang action plan. Kaya ang universe, hindi alam kung ano ang ibibigay sa'yo. Kasi ikaw mismo, hindi mo alam kung ano talaga ang gusto mo. Kaya ngayon, gagawa tayo ng pakto, isang public commitment. Kasi si Napoleon Hill mismo ang nagsabi na kapag sinabi mo sa iba ang goal mo, mas magiging accountable ka. Kaya mag-comment sa baba ng, yayaman ako ngayong taon. Huwag kang mahiya. Ang mga mahiyain, walang pera. Ang mga taong takot mag-declare ng goal nila ay ang mga taong walang confidence sa sarili nila. Pero kung gusto mong magbago ang buhay mo, kailangan mong i-declare yan. Ngayon, comment mo na. Ngayon na nag-commit ka na, ilalabas ko na ang exact steps kung paano mo gagamitin ang principle ni Napoleon Hill para maging milyonaryo kahit wala kang pera ngayon. Una, kailangan mong gumawa ng iyong definite chief aim. Hindi pwedeng gusto kong yumaman. Kailangan specific. Halimbawa, gagawa ako ng exactly 10 million pesos sa loob ng 5 years through real estate investing at online business. Yan ang specific. May number, may timeline, may method. Kapag ganyan, ang utak mo ay may clear target. At ang clear target ay nag-produce ng clear actions. Pangalawa, isulat mo yan sa papel. Hindi sa phone, hindi sa notes app, sa physical paper. At basahin mo yan twice a day, umaga at gabi. Basahin mo ng malakas. Basahin mo na parang sinasabi mo sa universe. Kasi ang power ng salita, lalo na kapag combined with emotion, ay tumatago sa subconscious mind. At kapag nandoon na yan sa subconscious, automatic na ang mind mo ay maghahanap ng paraan para makuha yan. Pangatlo, visualize mo na meron ka na niyan. Ito ang part na parang weird pero dito nanggagaling ang power. Kapag nakapikit ka, isipin mo na nasa bank account mo na ang 10 million. Isipin mo ang feeling. Isipin mo ang mga bagay na bibilhin mo. Isipin mo ang lifestyle mo. Damhin mo yan as if totoo na. Kasi ang subconscious mind, hindi niya alam ang difference ng reality at imagination. Kapag paulit-ulit mong ginawa yan, ang subconscious mo ay magsisimula ng magmanifest ng yan sa real world through ideas, opportunities at actions. Ngayon, magtanong ka siguro, pero wala akong pera pang simula. Paano ako mag-start? Ito ang sagot na hindi mo gusto pero kailangan mong marinig. Ang pera ay hindi requirement para magsimula. Ang requirement ay knowledge, diskarte at action. Maraming milyonaryo ngayon na nagsimula sa wala. Si Jollibee nagsimula sa ice cream cart. Si Henry Sy nagsimula sa maliit na tindahan ng sapatos. Si Manny Villar nagsimula sa pagbebenta ng isda. Lahat sila walang malaking capital noong una. Pero ano ang meron sila? Definite chief aim at burning desire. Ang next step na ito ang pinakadelikado, pero ito rin ang pinaka-powerful. Kailangan mong mag-invest sa knowledge, hindi sa gadgets, hindi sa luho, sa knowledge. Basahin mo ang Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Basahin mo ang Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Panoorin mo ang mga videos tungkol sa business,
investing, at mindset. Kasi ang knowledge ay ang bagong pera. Ang taong may knowledge ay may advantage. Ang taong walang knowledge ay laging mauuto, laging mabubuli ng sistema. Pero ang pagbabasa at pagpapanood lang ay hindi enough. Kailangan mong mag-apply, kailangan mong kumilos. At dito pumapasok ang diskarte. Ano ang diskarte mo? Halimbawa, wala kang pera pero gusto mong mag-real estate. Diskarte. Mag-aral ka ng wholesaling kung saan ikaw ang middleman sa pagbebenta ng property. Walang kailangan na capital dyan. Ang kailangan mo lang ay knowledge, connections at guts. Ganyan ang diskarte. O kaya naman, wala kang pera pero gusto mong magnegosyo. Diskarte. Mag-online business ka. Mag-dropshipping, mag-affiliate marketing, mag-freelancing. Lahat yan ay maliit lang ang capital. O minsan, wala talaga. Ang kailangan mo lang ay skills at internet connection. At kung wala kang skills, pwede mong pag-aralan yan for free sa YouTube at Google. Walang excuse. Ang point ko dito, hindi ka pwedeng tumigil sa pangarap lang. Kailangan mo ng action. At ang action na yan ay dapat aligned sa iyong definite chief aim. Lahat ng ginagawa mo araw-araw ay dapat nakafocus sa goal mo. Kapag gumising ka, tanungin mo sarili mo, ano ang gagawin ko ngayong araw na makakatulong sa goal ko? Kapag matutulog ka, tanungin mo sarili mo, ano ang naging progress ko ngayong araw? Yan ang mindset ng mga mayaman. At ito ang huli pero sobrang importante. Surround yourself with people na may same goal. Kasi si Napoleon Hill mismo ay nagsabi na, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kung ang mga kaibigan mo ay puro reklamo, puro party, puro gastos, ano sa tingin mo ang magiging resulta mo? Pero kung ang mga kaibigan mo ay puro negosyo, puro investments, puro self-improvement, ano sa tingin mo ang magiging resulta mo? Ang environment mo ay nag-shape sa mindset mo. Kaya piliin mo ng mabuti kung sino ang mga kasama mo. Ngayon, isipin mo kung anong mangyayari kung i-ignore mo lahat ng sinabi ko. Isipin mo ang future mo 10 years from now, 20 years from now. Ano ang itsura mo? Nandun ka pa rin sa trabaho na yan, same salary, same problema, same stress, tumatanda ka na pero walang nag-iiba. Ang mga kasama mo noon na nag-take ng risk, nag-start ng business, nag-invest, sila ngayon ay comfortable na. May sariling bahay na walang utang, may kotse, may savings, may financial freedom. Ikaw? Nandun ka pa rin sa rented apartment, nag-commute pa rin, nag-iisip kung saan kukuha ng pambayad sa bills. At ang mas nakakatakot, isipin mo ang itsura mo pag 60 years old ka na. Retired ka na. Pero walang retirement fund kasi ginamit mo lahat sa pagpalaki ng mga anak mo at sa pagbabayad ng utang. Ngayon, umaasa ka na sa tulong ng mga anak mo. Pero ang mga anak mo may sarili na ring pamilya, may sarili na ring problema. At kahit gustuhin nilang tulungan ka, kulang pa rin. Kaya ikaw, nandoon ka lang sa bahay, walang ginagawa, walang pera, walang dignidad. Yan ang worst case scenario pero yan ang reality ng maraming Pilipino. Alam natin na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Alam natin na mataas ang bilihin. Alam natin na mababa ang sahod. Pero alam mo rin na maraming Pilipino ang naging successful kahit sa ganong environment. Ibig sabihin posible, hindi imposible. Ang tanong, ikaw, gaganap ka ba o papanoorin mo lang ang iba na umangat? Ang difference ng taong yayaman at ng taong mananatiling mahirap ay simple lang. Action. Ang taong yayaman ay kumilos kahit takot. Ang taong mananatiling mahirap ay nag-excuse at nagsabi na next time na lang. Pero alam mo ba na ang next time na yan ay never dumadating? Kasi bukas, may bagong excuse ka na naman, may bagong dahilan ka na naman para hindi kumilos. At yan ang cycle na yan ay paulit-ulit hanggang lumipas ang buhay mo at wala kang napala. Kaya ngayon pa lang, desisyonan mo na. Piliin mo na kung anong klaseng tao ka. Yung tipo na kumilos o yung tipo na nag-excuse. Kasi ang choice na yan ay determinant ng future mo. At si Napoleon Hill mismo ang nagsabi na, the starting point of all achievement is desire. Pero ang desire na yan ay kailangan may action. Walang mangyayari kung pangarap lang. Kung nandito ka pa rin, ibig sabihin hindi ka ordinary. Ibig sabihin iba ka sa masa na mabilis na umalis o nag-scroll na lang.
Ikaw, nandito ka kasi may burning desire ka, may pangarap ka. At yan ang first sign na kaya mong mag-succeed. Ngayon, alam mo na ang sikreto. Alam mo na ang definite chief aim. Alam mo na ang power ng auto-suggestion. Alam mo na ang diskarte. Ang tanong, gagawin mo ba? O magiging isa ka na naman sa mga taong nakinig lang pero walang action? Tandaan mo, ang knowledge na walang action ay useless. Pero ang knowledge na may action ay nag-transform sa wealth. Kaya ang gagawin mo, ngayong araw pa lang, simulan mo na ang first step. Isulat mo ang definite chief aim mo. Basahin mo yan ngayong gabi. Visualize mo. At bukas gumawa ka ng isang action na naka-align sa goal mo. Kahit maliit lang. Kahit isang phone call. Kahit isang research. Basta may action. At isa pa, ang journey na ito ay hindi instant. Hindi ito lottery. Ito ay process. Pero ang process na yan